Ito yung i-walk through natin tonight. Simple lang. Simple lang. Wow, humble. Simple lang. Okay. So, basically what happened dito sa ano, yung coin in ano no, in play dito is Mavia USDT. And nandun yung buy. This is actually screenshot from the Bybit app ano, and then nandun yung dalawang sell. As you can see siguro kung nag-watch listing kayo today and then nakita yung Mavia, nagko-consolidate pa rin naman yung Mavia. Pero tapos na kasi yung play for me, 'di ba? Sa atin naman mga traders, merong iba't ibang ano yun exit points or anything, o baka entry pa, meron pa possible entry, but ito yung nangyari recently. So 625% and 395%, medyo malaki yung discrepancy ng dalawang sell. Nakita nyo, nandun lang yun, no? Yun yung first sell, yun yung second sell. So tignan natin ano kung paano ba nangyari to. Okay, so gagamit tayo ng replay dito, no? Replay button. I-replay natin. We're gonna go back kung nasan yung trade, which is nandito yung trade. Ito. Okay? So unang concept ano. So dito muna tayo. Wala pang nangyayari. Bumabagsak pa lang ano. So sabi ko nga nung ano, pagka meron kayong nakitang ganito, parabolic move ba yan? Yes, parabolic move ano. So kapag may nakita kayong ganyan, emotional price movement. 127% tong candle na to. Ito 77%, ito 29% nag-close. So kapag meron ganyan, syempre yung iba magsisell no. Gigil magkabentahan. Okay? So mayroong support dito, ay merong resistance dito na nangyari because merong candle detachment ano. Candle detachment, price detachment. So dito, pwede tayo maglagay dito ng resistance. Now, ito, nakakita na kayo ng ano, no? I-measure ngayon natin kung saan siya pwedeng papunta using the Fibonacci tool. So ito yung Fibonacci. Okay, so ito, ano to? Ayan, pataas. Nandito yung base, and then nandito yung 0%. So sabi ko nga kanina, ano yung mga bounce areas natin, ano yung mga juicy, itong 50%, itong 61%, and then itong 78.6. Uy! Nandun na pala siya, no? Nandun na siya sa 78.6, ano? Umupo. Parang ginuhit ni Satanas, diba? Diba nakaupo no? Nakaupo, face sitting ang naganap. Ayun, no? Ilalakihan pa ba natin yan? Ayun, no? Nakaupo, ano? Ayun, no? Abateka, diba? Ang sarap mo, Pia. Abateka. So 78.6 tayo. Now, sabi ko nga kanina, pag dinabot na yung 78.6, wag na kayong mag-expect na magbe-breakout agad yan. Okay? Mahihirapan to kasi it will take a lot of effort, a lot of momentum, which is 208% para ma-breakout niya yun. Bumalik siya dito sa highs, sa swing high niya. Pero syempre, sabi ko nga kanina, kapag mas masyadong mataas yung binagsakan, parang yung third floor, ikatlong palapag ng langit, mataas din yung bounce. So ito yung key level natin. We're just gonna plot a key level here para lang meron tayong reference point for the support. And for us to know kung dinilit ko na rin to know kung nagyayari na ba yung candle detachment and candle detachment, price detachment. So ito, naka-attach pa siya no? This is 78.6 Fibonacci. Naka-attach pa itong candle pero meron ng price detachment. May price hindi yung closing closing price. Okay? Yun yung closing price. Now, syempre, trade planning Ang next question, what's the next question, guys? Next question is, bibili ka na ba agad dyan? Titignan muna natin yung yung potential
bounce targets. Okay, so ito, nagplot ako. Gawin natin red, bearish Fibonacci. Para malaman natin kung saan yung mga possible na puntahan niya. So, mapapansin nyo, meron tayong demarcation line, Dito na lang siguro. Lalagyan ko para lang for the stargazers. Para baka, Ayan. Lalagay ko to dito. So, ayan, nandito. Boom. Fibonacci. Ito yung mga pwedeng puntahan. Okay. And then, yung lagay natin dito yung nauna. Para lang, di ba? Para makita niyo yung difference in plotting. So, this is how I do it. This is how I do it. Gawin ko tong move in front. Okay. So, meron tayong demarcation line kasi nandito yung point of decision na natin eh. So, ito, tumaas, potentially, pwedeng mag-bounce sa 78.6. Now, kapag ka nag-bounce, boom, ito yung mga pwedeng targets. So, target number 1, 23.6. Target number 2, diba? 38.2. Target number 3, 50%. Now, ang kinagandahan sa ganito, guys, kapag gagamit kayo ng Fibonacci, most of the time, papasok dito yung concept of congruence. Ano ibig sabihin yung congruence? In my mind, papansin ko rin, observation ko, kapag pumunta rito sa 78.6, dito sa Tres Marias, dito, sa 50%, 78.6, ganyan, 61.8. Kapag inabot to, aabutin din yon. Itong 50%, itong tatlong to. Gawin natin red. Boom. Aabutin din yon. So, in other words, hindi na ito, gagawin na lang natin tong milestones, itong 23.6. Ano ibig sabihin milestones? Kumbaga parang, pag nag-breakout doon, edi maganda. Pero ang expectation natin is, wala na tong dalawa. Gets ba yon? Dito na lang tayo. And well, kapag nagtitrade din ako, gusto ko, na ginagamit ko niya, 78.6, papunta rin sa 78.6. Pero kasi I respect 61.8. That much, kaya mas marami akong trade dito sa 61.8, especially kapag nag-exit na. Pero ganyan yung idea. If inabot to, aabutin din yun. Congruence. Law of nature. Symmetry. Diba? Ayos, Symmetry. Ayan. So, meron na tayong targets. Okay, di ba? May targets. Now, ano yung next na gusto natin makakita ng candle detachments or Dito, magka-plot lang ako ng breakout points. Now, itong breakout point na to, you can trigger this, pwede kayong mag-set ng alert dito. Yung high lang, yung high. Para lang makita ko na meron na nangyayari. Meron na nangyayari. So, ayan yung initial signal, ito breakout point nitong candle. Yan. Ganyan yung ginawa ko dito. Tapos, kasi nakita, So, basically, kailangan mo nang mauna na mag-bounce, ay magkaroon ng reaction dito somehow, and then breakout. So, you can set an alert. Ayan, alert. Add alert. Pero yung alert nyo, ilalagay nyo sa 1-hour chart ideally. So, gusto natin na, lagay na natin yung 1-hour chart. Okay. So, gusto natin na, ano ba nangyari dito? Mag-breakout siya doon. So, dito tayo sa 1-hour chart, ay, nawala yung natin. Pero maganda yan. Makikita natin yung Okay? Kikita natin yung pag-breakout nito. So, ayan. I-play ko lang. Hindi, sige, ganyan na. Ay, hindi. Ayan. Okay, so hindi pa nagbe-breakout dun sa red natin. Nakita nyo ba? Hindi pa nagbe-breakout dun sa kulay red. Hindi pa nagbe-breakouts. Ayun na. Dito muna tayo. Balik tayo ulit. Masyado mabilis, Ito yung simula.
ng init. Now, ano yung concept dito na in play? Ano yung concept dito na in play? By the way, itong Fibonacci is gagawin ko lang tong visible current interval. Ito rin current interval na lang din siguro to dahil ang dami mga Etcheborechi. Hindi pala pwede. Dahil ayun pala yung targets natin. Dito muna tayo, ayun no. May lawit. Lumawit na. Now, ano yung in-play dito? Ang in-play dito is yung MA trail. Diba? Sabi natin, know the MA trail para alam mo yung anatomy. Now, dito, tignan nyo to. Ito yung MA trail niya, no? 1 hour. 1 hour, 10 and 20, 1 hour. Nag-break. Pero kung titignan nyo yung pababa, 1 hour. Nagre-resist yung 1 hour, ano? Yung 10 and 20 MA band. Nagre-resist, ano? Dito. Cup breakout. Breakout o cup, ibig sabihin hindi niya yung MA trail. Wala namang candle detachment pa eh. Di ba naka-attach pa yung mga candles, ano? Clingy yung mga candles pa, no? So hindi pa natin pwedeng masabi na talagang breakout yan. Trying to break out. Pero clingy. So 1 hour MA trail pa rin to. So nakikita nyo ba? Yung mga basics natin, yun pa rin yung ito. May candle detachment ba dito doon sa MA? Sa MA band? Wala. The next candle, nakadikit pa rin siya, no? Yung body, doon sa ano. So ito, itong buong to, pina-follow niya pa rin yung 1 hour EMA band, which is yung 10 and 20, yung razzle-dazzle. So, syempre, ayun yung gusto nating i-reverse. Just like what happened here, ni-reverse. Diba? Ni-reverse. Nag-detach. Detach. So, yun yung gusto natin mangyari dito. Trying to reverse. Walang detach. Gusto natin ng mag-detach. Yun na nga. Eto na. May nangyayari na. Ay, sakit ng balakang ko kakaupo Nasaan na ba yung ano natin? Nasaan ba yung entry natin? Tingnan ko nga yung entry ito. Anong oras yung entry nito? Nakita nyo ba? Nag-above RSI 70 na to. Kita nyo ba? During this time, 79.88 na siya. Now, appreciate muna natin yung value. The value ng candle detachment. Diba? Naka-attach yung candle. Hindi na naka-attach yung candle. Diba? So, first time niya na dumetouch since dito, no? Ayan. Dito sa pa-uptrend. Dito kasi ka-attach pa no? So, tignan natin yung nangyari nung next 1 hour chart na ba to? Okay. 1 hour chart. So, dito na ako. So, ito, what happened dito, inantay ko yung closing. Always wait for the close. Ito. 1:00 ng tanghali. 1:00 ng tanghali. And then, dito na ako pumasok. So, tignan natin, I'm just gonna plot a horizontal line para i-mark ko lang yung entry. Kasi yung kodigo ko nasa kabilang Para lang makita. Titignan natin to sa 5-minute chart. 5-minute chart. Paano bang Okay. Sige, dito na lang tayo mag-edit. Boom. Para lang malaman natin yung entry. Ito yung entry. Okay? So, sabi ko nga, lagyan natin dito ng horizontal line. Burahin ko to. Para lang makita natin kung ano yung It's very important, It's very important na antayin. Antayin yung closing. So, 13. 1:00 to. Inantay, mag-close. Saan siya nag-close? Dito. Dito sa candle na to. Ito yung closing. And then, ayun yung ayun yung basic na bili. After nag-close, pwedeng inantay din pala to, Itong closing. Ayun.
5-minute chart na tayo guys, ETF na to. Buy. Diba? Tama ba? Buy. So, bakit? Tingnan nyo mabuti, ano? Tingnan nyo mabuti. Dito muna tayo. Dun sa 1 hour, meron tayong plinat na breakout points. Ito yung high ng previous candle. Diba? Previous candle high. Oh. Top. Oh. Boom. Ayun yung breakout po. Gawin natin red. Sa 5 minutes, sa 1 hour to ay sa 1 day to. By the way, itong line na to. 1 day to. This is a 1 day plotting. Okay? Sa 5 minutes, nagkaroon na ng ano, di ba? Ano yung sabi ko sa inyo kanina sa evolution ng play? First play na binigay is 5-minute razzle dazzle. Very clear, ano? Mas maliwanag pa. Sa sabaw ng pusit. Oh. Okay? So, ito yung first minute razzle dazzle. First minute ulit, first razzle dazzle sa 5 minutes. Pero kasi, hirap umentry dito kasi intra-candle eh. I mean, parang hindi pa nagko-close eh. Gusto ko ng good close. That's why, inantay lang yung closing ng anong tawag dito? 1 hour chart. Green. Solid green. By the way, ito yung buong ano, no? Buong hour. Yan. Okay, solid, almost solid green. And then, bumili. The next. Okay? So, by the way, kapag bibili kayo, ito yung window of buying nyo. If you want a ano, no? Itong tatlong to. Whenever end of time frame or end of ganun yung gagawin nyo, end of 1 hour. If 1 hour ang lower time frame nyo, ganito dapat kayo mag-trade. Yung tatlong kandila. Okay? Yung tatlong kandila na yan. Diyan na, ano to, bad combination tong tatlong kandila na to, diyan ka mag-iisip kung bibili na ba ako or not. So, ayan yung ano, ayan yung decision making point mo. Decision making points. So, for example, dito, sa 1455, okay, yung tatlong kandila dito, ayan ang decision making point mo. Very important sa momentum trading. Okay? Now, dito yung bili. Dito yung naging bili. Sa candle na to. Lagyan natin ng arrow. Gawin natin green. Ngayon, ano ng concept? Next concept in play dito. Kap, ba't ka naman bibili dyan? Eh bakit ba? De joke. Ano? Merong momento kaka-breakout pa lang eh. Oh. Tapos meron tayong RD dito. Meron tayong 10 and 20 EMA band eh. Ang isang RD trader, especially yung mga momentum trader, ano, simple lang yung ano eh. Pwedeng ganito, kakatlos ka. Kunyari ganito, no? During the trade. Kakatlos ka. Ito yung cut loss by the way, below the 10 EMA or below the 20 EMA. Di ba ganun lang ang RD trading na simple. Pero syempre, it's easier said than done. So kapag ganito, ano yung value ng trail stop, yung previous low ng candle, ano? Previous low. So dito. Boom. Kailangan protected to. Tama ba? Hindi ko kasi maano eh. Boom. Kailangan protected to. So, ito yung cut loss. Na kapag ka nag-register ng new high, i-trail natin, ano? Register ng new high, trail. I-move natin yung stop loss natin. Ito yung stop loss natin. Ito yung trail stop natin. Boom. New high. New high to, no? Boom. So, hindi nag-new high. New high. So, i-move nyo lang yung ano. Whether pwede dito. Di ba ganun? Simple lang yung momentum trading, di ba?
Pero kasi natatakot yung iba eh. Kasi, well, siguro, ayaw mag-cut loss, diba? Ayaw ma-hit yung cut loss. Pero kung mapapansin nyo guys, hindi na break yung mga low. Hindi na break yung mga low, simula dito. Ayun pa lang, ibig sabihin, meron ng momentum. Sabi ko sa inyo, diba, kapag ka mag-trail stop huwag yung titignan yung mga highs masyado. Titingnan nyo yung low. Higher lows. Higher low. Boom. 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 So, ganun lang siya. Until, so ito, no? Tingnan nyo ito mabuti. Ito yung entry, ano? So, yung 10 EMARD, nandun na. So, ibig sabihin nun, kapag bumagsak kahit pa paano, meron ka ng unang support, no? Na mataas sa bili mo. Pwedeng, cross fingers ka, hopefully, pagka bumagsak, mag-support tong 10 EMA. So, ayun yung inaantay natin, ayun yung milestone natin na yung itong 10 and 20 is lumagpas na dun sa entry mo. Ito yung entry mo eh. Dito ka sumakses eh. 'Di ba? Ito yung entry oh. Dito ka sumakses. So ito, medyo pwede ka nang huminga. Hihinga ka na ng ano niyan kasi dito yung presyo. Pagka bumagsak siya sa 10, pwedeng mag-support, 'di ba? Kasi support 'yan eh. Moving support. Pagka bumagsak sa 20, pwedeng mag-support. Pero kahit bumagsak sila diyan sa ilalim, barin ko muna to. Gain ka pa rin. So, medyo free trade na for you. Pero, during this time kasi, nakatingin ako dito sa RSI 70, oh. Nasa taas pa siya. Okay, so meron pang momentum. Meron pang momentum. Habang tumataas itong EMA band, meron pang momentum. Diba? Ayun na. Ayun na. O, diba? Wait lang. Balik tayo. Ayan, okay na yan. Ito yung sinasabi ko, diba? Tingnan nyo ito mabuti ha. So, nag-e-evolve yung trail stop natin. During this time, ano ang trail stop natin? Ang trail stop natin is nandito. Tama ba? Sa next candle, kapag dyan or dito, yan, pwede dito. Pagka bumagsak, may hit yung trail stop. Take profit ka. Ang profit mo is ito. 11%. Tama ba? Take profits. Diyan mo ilalagay yung trail stop mo or siguro mas mababa ng onte para hindi ka madilaan. Ganyan. Now, ito yung candle trail stop. Syempre, pwede nyo rin gamitin yung MA trail stop, which is kapag ka sa break ng MAs, yun nga lang, mas maliit lang yung profit. Kasi aantayin kunyari itong 10 EMA, diba? Ito, medyo mas mataas sa candle trail stop. Ito naman, 20 EMA, 4.76% lang yung pwede mong kitain kapag bumagsak yung presyo dyan. Which happened next candle yata. Boom! Kunyari, nilagay mo yung trail stop mo dyan, hindi ka nagantay ng closing or anything, o boom. Or candle detachment, price detachment, boom. May hit yung 5%. Okay, so wait for the close. Wait for the close lang, Ano oras na to? Next candle na. 1 hour to, by the way, 1 hour itong 1 hour, ito yung indicator ng 1 hour. Tignan natin titignan natin. Gagawin natin tong 1 hour. 1 hour. Ito. So, ayun yung 1 hour, 1 hour chart. Tignan nyo mabuti, Tignan nyo mabuti. So, meron siyang binanggaan, Ano yung binanggaan nitong 1 hour chart? May binanggaan siya some sort of resistance. Ayun pala. 38.2. Pero hindi dyan yung target natin, di ba? Hindi dyan. Ang target natin is 50, 61.8. Sana kung papala rin, 78.6. Pero sabi ko nga, pwede natin siyang gawing milestone. So ito, nag-breakout na sa 23.6. Ang susunod na antay natin, breakout sa 38.2. Di ba? So, ito, 5-minute chart. Ayun yung 1 hour, 1 hour RD. 1 hour RD yun. Ilagay din natin yung 5-minute RD. Okay. Boom. Nag-support. Pero naka-attach pa rin, So, titignan natin, Benta na kaya ako dito. Nandiyan na yung mga ganyang, Pag nagbenta ako dito, meron na akong 16%. By the way, 10x yung leverage nito, Naka-register na sa'yo sa ROE mo. 167%.
May 167% na ako. Pwede na siguro yun. Malayo nga tayo dun sa target eh. Yung target natin nandun pa sa ano, no? Ayun, no? Ang layo pa eh. Baklaran to monumento ang gusto natin eh. Ito parang ano lang to eh. Terminal ng tricycle lang to eh. Di ba? Ayaw natin dyan. Doon tayo sa monumento. Papuntang monumento tayo. So nakikita nyo, tumataas yung MA. So ito, tignan natin na protected tong low na to. Protected tong low. This low is protected. Boom! Okay? So ito yung next high. So pwedeng meron na ditong ano, yung mga next na RD traders. Boom! Pwede kayo mag-plot dyan ng mga another box. Medyo bilisan natin. So ito, there's another 5-minute RD. Pero, arguably, pwede rin tong 15-minute RD. Ayan, pwede rin 15-minute RD. Ayun no. This is 15 minutes na by the way. So from 5 minutes tayo kanina, napunta na po tayo sa 15 minutes. Pero kita pa rin naman siya sa 5 minutes. Ayun no. Boom. So 15 minute na pala to. Ang inaantay natin is ito, 1 hour, kasi ito yung trail niya eh. Bakit mo inaantay yan? Yan, layo pa ng presyo dyan. Kasi ayun nga yung trail niya. Ayun yung trail niya dito. Ayun yung iti-trade natin. Di ba? Pinasukan lang natin doon ng 5 minutes, pero ito yung inaantay natin na mag-support. Pero masyado pa siyang malayo doon sa entry natin. Ang taas ng entry natin eh. Gusto natin gumapang to. Gumapang to pataas. Itong 1 hour RD na to. 1 hour 10 and 20 EMA band. Gusto natin gumapang. So, okay lang naman. Nag-new-high pa siya, no? Nag-new-high pa naman. So, kung mapapansin nyo, gumagapang, lumalapit na, no? Lumalapit dun sa... sarap ng ganyan, ano? Ito, wala na tayong ano dyan. Yung mga ganitong mga pagyanig sa tagig. Hindi na natin inaano yan during this time. Kasi nandito na, no? Ayan na yung trail. Yung trail. Ayan na yung trail nung ano. Asan ba to? Boom. Ayun na, nandun na siya. Nandun na siya sa trail. Now, umabot na ba sa TP? Umabot na pala sa TP. Ay, kasi yung TP natin, 61.8 na to, no? 61, masyado kasing malayo. Dapat ganyan lang. Inabot na pala. Nasa 1 hour RD na siya. Yan o. Tingnan natin kung anong nangyari. Magre-react kaya. So from 5 minutes to 15 minutes RD. Ito by the way, yung view natin is 5 minutes lang, pero nandito na siya sa 1 hour RD, ano. Ito na yung 1 hour RD natin. Ayun yung trail niya. So tinitest natin, ano. Tinitest natin kung magre-react ba yung presyo. Pag sinabi natin magre-react, kailangan ma-break niya to. Ma-break niya tong high na to. Para masabi natin na totoo nga ang balita. Ayun na. Kaso, napapansin nyo dyan, parang nag-break, hindi man lang nag-detach dito sa resistance, ano? Nag-break and then, so this is a bad thing. Ito mga ganito. Pero sabi ko nga, para si Carlos Agasino, sabi ko nga, hindi tayo nakatingin sa highs. Huwag hindi tingin sa highs. Saan kayo titingin? Sa lows. Yung mga lows yung babantayan nyo. Kasi ayun yung mga hindi pwedeng ma-break. Ito, ganyan talaga yan eh. Kasi ang crypto or in any market, ganyan, titignan, meron bang tao dyan? Tao po. Boom, may tao. O mamaya na tayo, may tao pa. Parang ganun eh. So, kailangan i-press ng presyo. I-press ng mga higher lows pataas. Pero ano ba nangyari dito? Tingnan nyo, this is the 1 hour RD. Parang during this time, ikaw ba talaga ang trail? Ikaw ba talaga ang trail nito? Parang hindi na ako. Op. Teka. Tignan natin yung itsura sa 1 hour chart. Yun, no? Tignan nyo mabuti. So, inabot na yung 61.8 na TP. Okay, hindi inabot yung 78.6 na TP. And nag-breakdown na. Sa 1 hour RD. Tama ba? Nakita nyo ba, guys?
Now, during this time, pwede rin, ang ginawa, pwede ding i-check. Kasi like for example, itong tagal ng consolidation, pwede nyo rin i-check yung higher. Baka lumipat na. Bakit lumipat na sa 4 hours? Nag-evolve. Ayun yung 4 hours na RD, oh. So, ayun yung hinahabol, Ayun yung hinahabol niya ngayon. Pero itong ganitong move, hindi na siya maganda. Ibig sabihin, weak na yung 1 hour RD. Yung pinagkatiwalaan natin na trail is hindi gumana. Hindi nagkaroon ng new high, 61.8. Pero tama yung target, 61.8. 61.8, 78.6. So, dito na magkakaipitan sa sideways, itong ganito. Kasi tingnan nyo to guys, Gain to Tingnan nyo to Gain ka nito Sumakses ka dito Ayun gain ka. Ito yung entry point. Ito, merong naka-register at this price, meron naka-register na 220%. At this price, meron naka-register na 388%. 'Di ba? Grabe yung volatility, 'di ba? Dito, 690%. Nice. Ang sarap mo, Pia. So, ayun yung naka-register, ayun yung nakikita nyo, nare-realize nyo ba yung emotional mayhem? Wow! Mayhem? The emotional mayhem. O, 'di ba? Emotional, 'di ba? Parang 690% and then makikita mo 540%, makikita mo 480% and then ngayon wala na akong kita, ganyan. O boom. Sana tumaas ka pa. So ganoon kapag ka-emotional Pagka alachamba. Alachamba lang yung nangyayari sa trading. So ito, sideways na siya. Itong 1 hour RD hindi siya masyadong reliable signal kasi biglang nag-sideways na. Double top, triple top. Pero nakapapansin nyo ba nag-sideways na predominantly? Habang umaangat yung 4 hours. 4 hours na 4 hours na RD to press it. Pero wala na ako dyan kasi masyadong matagal na yan. Masyadong matagal na yan na holding power. Okay, so dito tayo nakabili. Hindi na natin mayayari tayo yan. So ito yung end of day. Nung first day. Nasaan na yun? Ito yung end of day ng second day. O, lagyan natin sa alas 8. Boom. Boom. So ito, wala na ako dyan. Hanggang dito lang ako. So trinay ko lang Actually, nag-overstay ako sa trade na to just to show my TL students the past yung about dun sa evolution ng plays. Okay, yung pag-evolve ng play from 5 minute to 15 minute to 1 hour and to 4 hours and even to 1 day ng mga razzle-dazzle. So ito, ipit na. Kapag ganyan, benta na and just wait for the next play. Kasi natipi hit na 61.8. Tingnan nyo, nag-aano siya, nagko-consolidate siya dito, nag-rattle yung price dito. So, ang tawag na dito, rattle-dattle. 4 hours RD pa ba yan? 4 hours RD ba yan? Pasok ba yun sa 4 hours RD? Yan. So, pwedeng mag-sideways pupunta doon. Pero wala na tayong intention na pumasok pa dito. Dahil wala naman dito yung play Nandito yung play. Okay, kapag ka nag-breakout, sige, pwedeng tignan, Pero ito yung gusto kong play na sakyan. Kasi ito yung 78.6 sa HTF. And ayun yung bigay. Ayun yung bigay niya. Okay? So, simple lang, Tingnan natin dito yung So, parang cooking show, merong luto. Meron luto na. Ito, luto na. So, ito yung naging entry. Ito na yung exit. Boom. Talagay ba natin yung ano to? 1 hour. Okay. So, ito yung 1 hour RD. So, ito yung entry.
Ito, by the way, nilagay ko lang to kasi para makita nyo yung ano, no? Kaya ba ng holding power ng puso nyo yung ganyang klaseng volatility? At this point, makikita mo 620% yung gain mo. Yung iba, nagtitipi. Ano yung TP nila? Take photo. Take photo. Mag-screenshot lang ng gains. Diba? Take photo. TP. TP hit. Naka-screenshot na ako ng gains. Hindi tayo ganun. So, ang ini-screenshot natin is yung nasa PNL na, yung sa final na, which is ito. So, 620. And then, biglang mamaya-maya, oh, tingnan nyo, nakita ko to. Nakita ko to mismo. Ito yung entry ko. 160% na lang. Pero okay lang, tiwala lang tayo sa setup. Tignan natin tong 1 hour. So, wala akong alam na hindi mag-hold yung 1 hour RD. Pero meron na akong suspetsa na magta-transition siya sa 4 hours RD. So ito yung mga breakdowns na pwedeng yung pag-isipan kung magbebenta. Kasi bakit hindi ka nagbenta dito? Tingnan nyo ito mabuti. Kasi breakdown yan. Sabi, breakdown. Pwede mong breakdown yan ng 1 hour RD. So, pwedeng yung pag-isipan kasi nag-sideways na to, no? So, balik tayo sa price action. Nag-sideways na to. And itong, sabi ko nga kanina, itong low na to is protected. Okay, protected yung low. So, pwedeng mabulag ka na ng MA dito. Hindi na sila reliable signal. So, two things yung pwede mong gawin. Number one, you can check yung higher time frames. Pwedeng 4-hour RD. Tignan mo kung nagsusupport ba yung 10 and 20 EMA band. Number two is turn off and just stick to the sideways price action. Okay, ang problema lang dito, kung coming from here, ito, no, ipit ka. Ipit ka. Ibig sabihin, may gains ka, pero ayaw mong lumabas kasi gusto mong higupin yung resistance. Higupin ng resistance yung presyo, which it did. Diba? Nakita nyo ba? Hinigop ng resistance yung presyo, nag-bounce sa support, may support dito, sideways action na to, ito yung resistance, papunta sa resistance, boom. Candle detachments, boom. Rebound, and then nandun na. Boom, benta. Ayun yung benta, unang benta. Pangalawang benta, okay na. Nakabenta na ako 75%. Yung next tranche is ilalagay ko na lang dito. So, ito yung ginawa kong na lang. Automatic na ito actually. Trail stop. So, parang ang nangyari ganito, no? Ayan. Uy, ulit. Benta. Tapos, lagay trail stop. Na-hit yung trail stop. Benta. Tapos na yung trade. Diba? Thank you, Miss Market.